ang ating electronic Bible sa James chapter 2, verses 14 to 26. Aklat ng Santiago, 2. Kung may Tagalog, pwede rin. Okay, basahin po natin ng may pananampalataya. James chapter 2, verses 14 to 26. Let us read. Ayan po. Sige po, malakas po ha. 1, 2, 3, go! Sandali po. 14. 1:4 to 26. Okay, sobra. Okay, mga kapatid ko, ready? Go! Okay, 26, last verse, mas malakas po. Kung paanong ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa. Diyos po magpala sa kanyang salita. Parang napagod data ng pagbabasa yung ilan. Pastor, ang haba. Parang hindi ka sanay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tinataas namin sa iyo ang iyong salita. Ito ay makapangyarihan na magtutuwid sa amin ngayong umaga. Ito'y buhay, Panginoon. Dalangin namin na buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan, magpatuwid sa iyo, tanggapin ito ng may kagalakan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na anumang hadlang, hindi magandang pakiramdam, alalahanin, ito ay aming sinasaway sa pangalan mo, Jesus. Hayaan po ninyo ang salita mo ay parang masarap na pagkain, isang matamis na honey na magbibigay ng kaaliwan, ng comfort, ng delight sa amin ngayong umaga. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang Lord. Salamat sa iyo, God. Maupo na po kayo. Ngayon pong umaga, we will be discussing na katulad po last Sunday, na blessed tayo, may mga itinuro, may mga maganda tayong natutunan. Pero, without application, it will be useless. Ito ay mababaliwala pag walang aplikasyon. Kaya po, sinabi doon, ang buod po ng James chapter 2, faith with action. Faith with works. Pananampalataya na may kalakip na gawa. Pero gusto kong bigyan diin po ngayon by the leading of the Holy Spirit, yung work or action, papalitan natin ng terminology na mas mahahamon tayo. At ang nilagay po sa akin ay gamitin natin, let's look in the dictionary, doon sa term na effort. Sabihin po natin, effort. Ibig sabihin ay, tingnan natin yung definition. Sa Tagalog, parang, ano ba ito sa Tagalog?
Pag okay, ibig sabihin, dagdagan ang gagawin. Tingnan natin. Kahit sa English muna, Lawrence. Yung nakita kong ilan habang tinitingnan ni Lawrence, ang ilang definition dito sabi ay hard work. Sabihin po natin hard work. Pag may effort, may hard work. Okay? Ang isa pa ayon, maganda yon, determined attempt. Isang determinadong aksyon o pagsasagawa. Ibig sabihin, serious. You are serious dun sa gusto mong gawin. At ang kanyang mga synonyms, mga kaparehong salita ay exertion, energy. So may energy, work, endeavor. Yun po, application. Labor, power, muscle, toil, strength. So lahat po siya ay may pagkilos, may paggawa, may application that will result into achievement, accomplishment, attainment, result. May resulta. Nakukuha na po ba natin? The word effort. Di ba nga sabi, wala namang ka-effort. O, si Ellen, teacher yan. Nagpa-submit ng project. Di ba? Pag yung project, for the sake of submission, wala man lang ka-effort. O anong grade nun? Anong grade nun? Ganun din, mababa lang. Pero kung ikaw, o mga kabataan, nag-submit kayo ng project, todo effort. Napuyat kayo, maganda yung materials, talagang nahirapan ka, talagang todo effort ka. What do you expect ang grade? Higher or lower? Higher. Kasi nag-effort ka eh. Di mo ba? What else? Yun nga po, sabi, effortless. Sa atin pong modern day time, ang technology, maganda. Good. Pero may isang danger. Dinadala na tayo doon sa pagiging effortless. Dinadala ka na sa pagiging tamad. Hello? Napapansin niyo ba yun? Na pag hindi mo nabantayan, dadaling ka na sa pagiging gusto mo na lang laging instant. Hindi ka ganong ka-creative, productive. So merong positive, meron ding negative. At ang isang negative effect ngayon ay nagiging effortless. Sa panliligaw lang noon, sino dito yung mga love letter talaga? Mga lalaki. Di ba? Yes. Ako hindi. Si Sister Lynn ang magaling sa letter. Wala nga akong kwentang boyfriend eh. Ibig sabihin, hindi ako ganon na ano. Pero yung pinakita ko kila Suzanne, kila Dominic, tinabi ko pa yung mga love letter ni Sister Lynn before, nung high school sweethearts pa kami. O, sino sa inyo nakapagtabi? Tabi ka pa? Oo, di ba? May mga ano yun.
May mga ginupit-gupit pa na pangalan ko. Hindi basta yun na sulat lang. May effort, di ba? Ngayon, text, chat. Wala nang ka-effort. Ang panliligaw ngayon, hindi ganong touching. Di ba? Unlike before. Sino dito yung niligawan mo pa talaga yung magulang? Yung magulang nyo, no? Brother Bones, Sister Winnie, paano kayo niligawan? Si Sister Winnie daw ang nanligaw. Ricky, ikaw, paano ka nanligaw noon? Paano, Ellen, nanligaw yan? Nagsibak ng kahoy. Totoo, Sister Venus, nagsibak ng ano? Di ba? Pinag-iigib. Sister Medi, kayo, paano kayo niligawan? Hindi naaalala nyo. Naku po. Brother Randy, paano? Paano nyo niligawan si Open? Okay? Ano pa? Ano yung pinakamahirap yung ginawa para mapasagot siya? Ano yung pinakamahal na binigay nyo? Irene, ikaw? Paano? Anong laging dala ni Jobert? Imported or local? Imported, ha? Kasi ang father ko nung nabubuhay, ang dala daw, nips. Alam niyo yung nips? Yung local version ng MM. Oh, yeah? Kung babalikan natin before, ibang-iba sa ngayon. Effortless. Diba, Sir Eva? Compare before. What else? Pagdating sa pagkain, effortless na rin. Instant noodles. Di ba? Fast food. Pero ano pong sabi ng science? Ito yung mga may lason pag laging ito. Laging fast food, laging instant noodles, instant coffee. Ibig sabihin, kaya siya naging instant, may mga ginamit na mga additional flavors, sugars, na unhealthy sa Lerma. Hindi, iba pa rin yung old school. Na matagal, mabusisi, pero healthy at saka talagang masarap. Kaya kahapon, ay, ang sarap ng kain natin. Kahapon po nagkaroon ng Sunday School Teachers Training.
Isingit mo na lang, Lawrence. Si Teacher Helen po nagturo at nakakatuwa ang mga tinuruan po ages 11, 12. Si Kambal, si Susain, si Jain, with the support din ng mga nanay, Sister Winnie, Sister Ophel, ang Mami Susan. So sila yung namalengke, nagpaluto tayo, Ariel, ng lunch na sinigang. Wow! So mabusisi yun, namalengke, gayat-gayat ng gulay, pakulo, matagal, pero masarap. O pagdating naman ng gabi, sa worship, music team, bakit ang daming tira kagabi? Sinong wala? Wala si Daniel, wala si JJ, wala din? Kaya pala. Wala yung mga tirador. Ang daming tirang kanin tuloy. Nagulat talaga ako. Parang first time iyon. Na ang daming tirang kanin. Tsaka ulam. So yun, Sister Opel naman ang timpla-timpla. Ang sarap. May effort kasi. Diba? Hindi instant. Okay yan, paminsan-minsan, emergency cases. Pero wag lagi. Kaya even kami, dahil wala nga yung aming nanay sa bahay, so minsan, madalas, fast food. Kaya hanggat maaari, nagpapaluto ako sa mami. At pag ano, nandyan, nagdadala ang ilan sa inyo. Kaysa bumili ng mga instant noodles. Iba talaga yung pinipare. So mga young mothers, miss pa. Sino talaga dyan yung hindi pa marunong magluto? Siguro one time sa isang fellowship nyo, magkaroon naman kayo ng cooking lessons. Ana, marunong ka? Marunong? Parang nagkakakurutan dun. Ay, si Andrea, subok na subok natin yan. Ha? Si Irene, ganun din. Diba? Sa Deborah, talagang ano na yan, given na. Okay, so siguro, ano nyo po yon, isang fellowship nyo, magkakaroon ng talagang cooking actual demonstration. Ha? Kasi baka yung adobo nagiging sinigang na iba lasa. Okay? Balik po tayo. Effort. Doon po natin dinadala. Pag effortless, ang resulta niya, unhealthy, hindi ganong ka-creative, hindi ganong appreciative, hindi po ganong excellent. Pag effortless. So iba pa rin talaga yung with great effort. Na dumaan talaga sa isang proseso.
sa masusing paghahanda, talagang may pawis, may energy, may time. Nakugigets po natin? Talagang nilaban mo. Kumbaga parang sa pag-aaral, masasabi mo talagang you graduated with great effort. Hindi pasang-awa. Yung diploma mo hindi galing sa Recto University. Hindi masabi lang na graduate ka. Talagang proven. Amen? Sa pagreregalo din lang, di ba? Sister Medi, may nagregalo po kahapon sa mga anak nyo? Ayan na, Joel. Nag-ambag-ambag, nagdala ng yung pong personal gift, damit, o alahas, o pera, halaman. Ayan. Okay. So katulad nun, when it comes to gift giving, ramdam mo rin kung may effort o wala eh. Hello? Di ba? Sa balot lang, mapapansin mo na eh. Di ba mas na-appreciate mo pag yung niregalo sa'yo talagang may effort na ginawa? Si Opel, nagulat siya pag gising niya may happy birthday, may cake. May effort, tama? Iba ang dating. Iba. Natatawa din ako dun sa mga ibang bumabati sa Facebook. Ang sarap batukan. Babati na lang HBD. Nakakainis. HBD, ano ibig sabihin? Happy birthday. Walang ka-effort. Masabi lang na bumati. Sige, sa birthday niya, ganun din gawin mo. HB. O kaya BD. Diba? Sir Medi, nakita niyo na yung bati ko sa inyo? Ayan. Naganap talaga ako ng picture niyo. Diba? Yeah, nakita ko nga po yung comment nyo. Nakikita po natin, pati sa mga, walang kagana-gana. Babati na lang. Pati sa mga text, ang haba-haba ng text ni Ariel na Word of God, minsan ang reply, K. Buti nga nag-reply. Yung iba, Ariel, hindi nagre-reply. With effort. Isa pa. O yun din pala, no? Ganun din. Katulad po dito, napapansin niya nila Ariel. Minsan, yung ibibigay natin kung ano pa yung pinakalumang bill. Parang galing sa palengke o sa magbubuti. Bakit hindi yung pinakamalutong? Saan mo binibigay yung malutong? Tindahan, sa SM. Iaabot mo kay pastor, lukot-lukot. Gawin mo presentable. Lagay mo sa sobre, lagyan mo ng dedication, ng prayer request.
May effort. Mga kapatid, tingnan natin, anong effort ang ginagawa mo sa mga bagay na physical versus sa mga bagay na spiritual? What kind of effort do you give? Ano ang effort mo pag pumapasok ka sa eskwela at pumupunta ka sa church? Pumapasok ka sa trabaho at pumupunta ka sa church. Ano ang mas matimbang? Saan ka mas nag-e-effort? Kapag less ang sa church, ibig sabihin, hindi yan ang priority mo. Pag niyaya ka sa party, gimmick, at niyaya ka sa mga Christian activities, saan ka mas excited? Saan ka mas naghahanda? Bible time. Bible time. Saan ka mas nag-i-spend ng time? Bible time or COC? Computer games, telenovelas, basketball. Saan ka mas aktibo, nagbibigay ng effort, nagbibigay ng panahon? Balansin po natin. Tingnan mo mabuti. Anong effort ang binibigay mo sa pagpe-pray? Ang gagawin mo, tsaka ka magpe-pray kung kailan pagod ka na, galing sa trabaho, sa maghapon, so ang tendency, tulog. Yung amen, kinabukasan na. Kamusta po yung effort that we give? Yung Bible time po natin, leaders. Kaya po tayo binigyan nun para ma-push tayo to read the Bible. Leaders, kaya po kayo inassign para may nag-check. Ganyan po talaga. Pag walang nag-check, walang nagpupush, wala. Mapapabayaan. Ito pong darating na June, yung wala po, mga leaders, yung mga wala talagang progress, huwag bigyan ng issue ng June. Tapusin muna yung May. Hello? Diba, Rapi? Nabasa ko yung post mo. May time ka sa COC. Pagdating sa Bible time, wala. Sino bang gusto mo sabihin nun? Wala, general daw yun. General sa youth. Diba? Think it over. So ito po, in this we end. Ang kagandahan po sa atin, hindi lang tayo basta effort. Meron po siyang kalakip na faith, pananampalataya. Pinagsama, completos recados, faith with action. Pag faith lang, ano sabi ng Bible? Patay, baog, useless.
Hindi rin naman po pwedeng puro gawa na walang pananampalataya. Magkasama siya. Pananampalataya na may kalakip na gawa. May application. We prove our faith through our deeds, through our action. Sinasabi mong sa isang tao, mahal mo siya, kailangan nyo nakikita sa gawa. May action. Merong proven deeds. Hello? May application. Katulad last Sunday, diniscuss si Pastor Favor, isang way ng pag-o-honor ang pagbe-bless sa inyong pastor. Natutuwa ako, yung iba, pinapractice na. Yung iba, wala na naman, nakalimutan na naman. At ang pinakaunang nag-bless sa akin kanina, Sister Venus. What a very good example. Diba? Si Sister Venus ang ating may edad dito sa church, pero siya yung nagbibigay ng honor. So, maging mabuting example yan. Isa pa, nagulat din ako na isang mag-asawa galing sa daycare, nag-inquire sa school natin itong nakaraang araw. Hindi ko kakilala, nirecommend ni Teacher Helen from daycare. Alam nila na ako'y pastor, pero naka-short lang ako, nakapambahay. Hindi ko alam na darating. Pero nag-bless yung mag-asawa, yung husband and wife. Pagpasok dyan, nagulat ako, kinuha yung kamay ko, nagmano. Hindi natin yun member. Wala akong naging bahagi sa buhay nila. Hindi ko sila pinapanalangin. Pero nagmano. Why? Kasi naging practice tayo naman before, di ba? Talaga nagmamano tayo doon sa priest. Yun nga lang, nung tayo na born again na, nawala na yung ganong practice. Nakalimutan na natin. Okay? So, anong gusto natin sabihin? Pag may natutunan ka, at alam mong yun ay will ng Lord, may application dapat. May application dapat. Kasi kahit ang dami mong natututunan, pero kung wala ka namang aksyon at application, sayang lang lahat siyang natutunan mo na yan. Ay, natutunan ko na mag-first fruit. Natutunan ko, kailangan pala, pag yung unang sweldo mo ng taon, yung unang ani, unang kita mo nung araw na yon, i-first fruit mo. Bigay mo lahat. Natutunan ko yon. Tanong, ginawa mo na ba? Hindi rin. So, ano lang nangyari? Natutunan mo lang, pero walang application. Ay, natutunan ko na ganito pala, ganun, yung tithes, 10% pala yon. Alam ko. At ang pangako ng Diyos, bubuksan niya ang durong-awa ng langit. Yes. Nagtatites ka ba? Alam naman ng Lord ang pangangailangan ko eh. So, wala ding application. Ay, natutunan ko na ang mga bisyo pala na ito,
ito pala ay hindi kalooban ng Panginoon. Itinuro ni Pastor ng aming men's fellowship na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Hindi dapat sirain ito ng alak, sigarilyo, ng droga at iba pa. Yes, Lord. Pastor, ganda. Okay yan. Ang tanong, nagbago ka na ba? Nagbago na ba? O kung hindi pa, ano ibig sabihin? Walang application. Tayo na po tayong lahat. Ito po yung iiwan kong hamon sa atin. Sa Bible po, ang pinakamatandang taong nabuhay, alam nyo kung ilang taon? 969. 969. Si Methuselah. Pero alam nyo, sabi ng Genesis chapter 4, may mga hugot pala dito, no? 3 oras na teleserye, walang problema. Isang chapter sa Bible, inaantok ka na. Huwag ganun. So para hindi ka antukin, meron namang, kung may internet ka, ngayon nga may audio Bible na eh. Then, ang ganda ngayon, yung mga nakikita natin nagpo-post, ginagawa nilang very maganda, may mga design, yung mga words of God. Okay yun. Kung talagang pag yung sa Bible na yung ating traditional Bible, medyo hirap ka, inaantok ka, o di gamitin mo yung technology para hindi boring. O kaya makinig ka ng ang daming mga sermon na pwede mong pakinggan, mga sermon ni Pastor Ed Lapis, nila Joel Austin, yung mga talagang katulad din natin. Pakinggan mo sa YouTube, makinig ka. Di ba? Yung kapag may concert, gustong-gusto mo sa unahan. Pero kapag Sunday service, nakikipag-unahan sa likuran. Yun. Balik tayo. Methuselah, he lived for 969 and then he died. Ganun lang. Walang masyadong record. Siya yung pinakamatandang nabuhay, pero wala man lang magandang sinabi na ito ay naglingkod sa Diyos, ito ay katulad ni Abraham, ito ay ganito, ganyan. Wala. Oo, nabuhay ng matagal, pero namatay. Ganun lang. So, ganun din sa atin na hindi sapat yung sa church, ako'y 10 years na dyan. Ako'y 20 years na. Pero ang tanong, ano yung nagawa mo? 20 years ka ng taga-upo? 20 years ka ng taga-kinig? Ilan na ang naakay mo? Ilan na ang nadala mo sa Panginoon? Anong ministry na ang nag-involve ka? Ibig sabihin, tumatagal ka lang, pero walang bunga, walang effort, walang aksyon. Unlike si Enoch, the same book, Genesis chapter 5, si Enoch, he lives only for 365. Halos kalahati or more than half ni Methuselah. Pero may karugtong. Ano sabi doon? Lawrence, mabilis. Genesis 5,
23. He walked with God, he pleased the Lord, at ang sabi pa doon, hindi siya namatay. Siya lang po yung na-record sa Bible, like what happened pala, dalawa sila, kay Prophet Elijah. Basahin po natin. Ready? Go. Okay, balik po tayo doon sa 2023. So sabi po, no, he lived 365 years. Pagdating sa 24, Enoch walked with God. Sa ibang translation, he pleased the Lord. Ibig sabihin, nabuhay siya nakaaya-aya sa Diyos. Masunurin. At sabi doon, hindi na siya namatay dahil kinuha na siya ng Panginoon. He was taken away. Bigla na lang nawala. Ganon siyang lakas sa Diyos. Hindi siya naghirap, hindi siya namatay, hindi siya nagkasakit. Si Elijah, ganon din, yung propeta. Kinuha na lang. Ibig sabihin, si Enoch, hindi siya kasing katagal ni Methuselah, pero may ginawa naman. May legacy. Naging kapaki-pakinabang. May effort. Lumakad sa pananampalataya. So ano po pipiliin natin sa dalawa? Si Enoch o si Methuselah? Pastor, yun na si Methuselah. At least nabuhay ng matagal. Si Enoch, kinuha agad eh. Para bang buti ng tamad, hindi naman pagod. No. Much better yung habang nandito ka, you live here on earth, yung purpose mo nagagamit. Yung gift mo nagagamit. Yung talento mo, yung oras mo, everything you have, nagiging kapaki-pakinabang. Hello? Nagiging worth it. May halaga. Hindi ka lang pampadami. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? You are created. Sige nga po, lagay po yung kamay sa dibdib. I am created by God with a purpose. Ano po ibig sabihin? Nilikha ka ng Diyos, may dahilan. May silbi ka. Baba po yung kamay. Yung pong usher, may I request, pakidistribute na pong communion. Sister Medi, samahan nyo na si Kuya Joel dahil supposed to be si Jeline. Talagang saya ako sa ginagawa ng Lord kay Brother Joel. Si Jeline, ilang linggo sa probinsya, pero si Joel, consistently nandyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon din si Edward. Ay, galing talaga ng Panginoon. O pwede naman itong mga lalaking ito na
Pastor, kasi wala si Mrs., wala yung wife ko. Kaya pwede naman magdahilan eh. Pwede naman sila magdahilan eh. Pero hindi, nandyan sila. I-honor ng Lord yan. Habang dinidistribute po yung communion, meron pong isang ilustrasyon. Naranasan niyo na po ba na may flashlight kayo? Yung flashlight na yon, nilagyan nyo ng baterya. Tapos, nilagay mo siya sa isang lugar na warm at hindi mo nagamit ng matagal. At nung gagamitin mo na siya, ayaw mag-on, ayaw umilaw. At pag-check mo ng battery, ano nangyari? Nangalawang or yes, ganun. Kasi pala, ang battery, pag nilagay mo sa isang bagay nang hindi mo ginagamit, masisira. Hello? Ganyan po tayo sa Panginoon. Kapag hindi tayo nagagamit, masisira, masasayang lang. Ang intention po ng battery ay gamitin to switch on. To switch on. Battery, nilagay mo sa remote, gamitin mo. Nilagay mo sa cellphone, gamitin mo. Nilagay mo ang battery sa laruan, gamitin. Pero pag ang battery na stuck, masisira. The same with us. Kapag hindi ka nagagamit sa anumang paraan, sayang. You are created to be used by God. Let us pray. Aming Diyos, salamat po. Ngayong umaga kami po'y napaalalahanan na ang aming mga pananampalataya ay laki pa namin ang gawa with full effort, with action, with application, with results and accomplishments. Lord, huwag kaming maging unfair sa iyo kung nag-e-effort kami sa mga bagay na pisikal. Dapat higit sa mga bagay na spiritual. Panginoon, hindi mo kami nilikha na buhay nang walang dahilan, walang silbi. Dalangin po namin lahat ng anak mo sa Gospel of Truth. Magamit mong kapaki-pakinabang. Hindi masayang ang mga talento, oras, yaman, mga spiritual gifts. Magamit sa iyo mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Salamat po, O Diyos. At ang pangako mo naman, lahat ng nagpapagamit sa iyo, hindi mawawalan, hindi mauubusan, bagkos dadagdagan mo pa, O Diyos. Salamat po, God. Sige po mga kapatid, have your personal commitment, dedication now sa Lord. Panginoon, humingi tayo ng tawad kung kinakailangan, anong mga aspeto ng buhay na kinakausap kayo na ngayon ng Lord, nalalagyan mo na ng application, mag-e-effort ka na sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, mas gagandahan mo pang gagawin mo
ministry mo sa Lord, mag-e-effort ka, come on, speak to the Lord. Pakinggan mo, Lord, ang iyong mga anak. Yes, Father God. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Let's eat the bread and let us drink the cup. Tuwing nagte-take po tayo ng communion, napapaalalahanan po tayo doon po sa effort na ginawa ng Panginoon sa krus. Amen? Nung sabihin niyang, for God so loved the world, hindi po nag-stop doon. He gave His only begotten Son. Pinatunayan po ng Panginoon yung great love when He suffered on the cross. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Huwag lang sa bibig. Gawin natin with action. Amen? Itong next 6 months, sige po, sino po sa atin dadagdagan mo ang effort mo sa Panginoon? Dadagdagan mo ang effort mo. Kung sa isang buwan, 1-2 beses ka lang, mag-effort ka naman, bawasan mo. Kung a-absent ka sa 1 taon, yun na, 2 lang. Sige po, sino? Sino po sa atin yung mag-e-effort, mag-i-involve ka sa ministry? Pag nagpatawag si pastor, hindi ka na aarti-arti pa. Hindi ka na magpapaano-ano pa. Magbo-volunteer ka na. Hallelujah. Mag-e-effort ka sa pagdadala ng tao sa Panginoon. Hallelujah. Oh yes, God. Pasalamatan natin ang Lord. And this Sunday na ito, uwi tayo. Taglay ang panibagong battery na ilalagay ng Diyos sa iyo. Amen? Pero this time, hindi mo na hayaang mabulok yung baterya. Hindi mo na hayaang ma-stack. Bakit? Gagamitin mo na. Amen? Yes. Awitin natin again the chorus of the song. Let us recommit our lives to the Lord. Lord, use me. Nagtitiwala ka sa akin. Gamitin mo ako. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita piniguin. Magtatapat sa'yo. Maglilingkod. Maglilingkod ako. O Diyos, kay mas may effort, itataas mo pa ang kamay mo sa Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Mga kapatid, pag laging nakikita ng Panginoon na gagamitin ka niya, hindi ka basta-basta magagapi ng kaaway.
pag napapakita mo sa Panginoon. Kanina talaga, a terrible feeling I have. Akala ko magpapadala na ako sa ospital. Pero sabi ko, Lord, kailangan kong mag-minister ngayon sa mga anak mo. Hindi ako papayag nandito sila, ang pastor nila nasa ospital. May gagawin ka. I keep on praying, declaring, at ginamit ko yung aking spiritual, anong tawag doon? Adrenaline. Ano yung adrenaline? Yun yung ating extra yun eh. Isang chemical daw sa katawan ng tao yun na yung extra strength. Na yung pag may sunog, Brother Jobert, hindi mo akalain, nabuhat mo yung rep. Adrenaline daw yun. Amen. Di ba? Tayo in the spirit, meron ka ring adrenaline. And that is our faith. Yung parang hindi mo na kaya, pero hindi, i-push mo yun. Hindi, in the name of Jesus, kaya ko to. Hindi, in the name of Jesus, I'm here. Hindi, in the name of Jesus, greater is He that is within me. Meron tayong spiritual adrenaline. Pag yung mga panahon na uubusan ka na ng pasensya, Lord, the fruit of the Spirit, patience, self-control. Kailangan mag-function yan. Kasi kung hindi, wala. Talo tayo. Pastor, bakit ayaw mo pang tumigil? Kasi I have this great strength and anointing of the Holy Spirit na kung ako nagpatalo kanina, wala. Pero, hallelujah. Grabe, Ariel, iba itong nararamdaman ko ngayon. Grabe. Woo! Kailangan ma-release ko ito. I need to release this anointing. Hallelujah, hallelujah. Come on, worship the Lord. Worship God. Come on, effort ka naman. Woo! We worship you. We give you thanks. We give you glory. Hallelujah. Oh, shout. Open your mouth. Woo! Lord, feel it. Feel it. Feel it with your Holy Ghost. Feel it with your power. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, habang nakataas ang kamay ng iyong mga anak, Father God, I release the anointing of the Holy Spirit, yung nag-flow po sa akin ngayon. Ipasa po ninyo ito sa lahat, mula sa harap hanggang sa pinakalikod. Great faith with power, na ang bawat isa ay magpapagamit sa iyo. Salamat po, O Diyos. Magiging kapaki-pakinabang, productive sa pamilya, in the ministry. Ang mga gifts, Lord, magmamanifest. Magdadala ng mga tao sa iyo. Kung nasaan sila, magiging blessing, Lord, sa isang lugar, sa isang pamilya, sa trabaho. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sister Medi, sige po. Ral, pali na kayo. Ral, pali ka.